Hello guys! So welcome back to our part 2 ng ating tour dito sa Babylon's Turn. I don't know if I pronounce it correctly but bear with me guys. It's hard to learn Afrikaans language. They use the same English alphabet but different pronunciation. Hay nako, magtagalog na nga lang tayo. Baka mabash tayo dito dahil sa mali-maling grammar ko na naman. May kwento ako dyan, guys. Kwento ko ba? Comment down below. Anyway, guys, dahil katatapos lang namin kumain dyan, so naglakad-lakad muna kami dito sa labas naman ng farm. Pero part pa din to ng farm. So, ayun, tuwang-tuwa na naman ang mga bata dahil amazed na amazed sila dito sa butiki, sa bato. Di ko alam kung anong tawag yan sa atin. Basta butiki. Ang dami nila dito. Nagsasunbathing sila sa ibabaw ng batuhan. And talagang manghang-mangha ang aking stepson nung nakita niya tong mga butiki na to sa batuhan. Gusto niya daw bumili ng ganito para alagaan. Aba, hindi nga makapagligpit ng pinaghigaan tapos mag-aalaga pa niyan. Ang daming hayop na gustong alagaan ng batang yan. Anyway, nakarating na kami dito sa kagubatan. Charot. Meron din ditong mga ibon na pagala-gala lang. Pero wala kaming naabutan. Ipot ang naabutan namin. Akala ko kung anong nakita niya. Yun pala may bubuyog daw siyang nakitang lumilipad. Anyway, pabalik na kami dyan ulit sa loob ng farm kasi medyo malayo-layo na din yung nalakad namin dyan. Ang ganda ng view niya, no? And yung langit niya, blue-blue. I wonder kung may isda kaya dyan sa tubig na yan. Or baka buaya. Charot lang. Yung tubig pa lang yan yung ginagamit nilang pang patubig sa palayan nila dito. Meron din silang palayan dito, pero maliit na bahagi lang yung nakita namin. Ito yun. Di ko alam kung meron pang iba dito. And syempre, ginagamit din siguro nila yung tubig na yun para pandilig sa mga tanim dito sa farm. Although may maliit na ilog din sila dito. And alam nyo ba guys, kaya ang daming farm dito sa South Africa. Hindi lang dito sa South Africa, sa any parts of Africa. Kasi lahat ng tao dito ay mahilig magtanim, mag-farming, magtrabaho, ganon. Noon, ganon yung mga tao. Pero ngayon, mga tamad na din. Iilan na lang yung mga African people na mga masisipag. Kasi before, madaming taga-ibang bansa ang nag-hired na mga African people para magtrabaho sa kanilang bansa as a farmer. Kaya meaning, in terms of farming, maalam talaga ang mga African people dyan. Kaya dito, kung may malaki kang kalupaan and maganda yung view, ginagawa nilang farm. So, investment and also pang business. Pansin nyo guys sa mga vlog natin, yung mga accommodation na napupuntahan namin, may mga sariling farm. Wine farm, apple farm, orange farm, mga ganon. Uso talaga dito ang farm. And meron din sila dito ang iba't ibang uri ng succulent plants. Di ko na naman alam kung tama yung pronunciation ko ng succulent. Basta, yung kapamilya ng cactus. Meron din palang tanim silang mga berries dito. Ito, strawberries, mga raspberries, blueberries, mga wala na silang bunga. Siguro, it's too late na. Nahuli kami ng dating. Akala ko naman kung ano at ba't gulat na gulat si Yuan. Pato lang pala. So anyway guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa ating mini vlog today. I hope nag-enjoy kayo kahit na medyo wala tayong boses today, wala tayong energy, but still sinamahan nyo pa rin ako. Thank you so much guys. Ingat!